Natanong mo na ba kung bakit hindi na lang mag-print ng pera ang gobyerno para bayaran ang utang ng bansa, gastusan ang edukasyon ng lahat, wakasan ang kahirapan, o gawing mayaman ang lahat? Parang pera na galing sa puno. Madaling kunin, parang dahon lang, di ba? Sa dulo ng video na ito, malalaman mo kung bakit hindi ganoon kasimple ang sagot. Maraming tao na rin ang nagtatanong nito at walang masama sa pagtatanong. Pero bago natin hilingin na mag-print ng pera ang gobyerno, sagutin muna natin, ano nga ba ang pera? Kung ang sagot mo ay ginagamit pambili ng mga bagay, kailangan nating palawakin ang definisyon nito. Ang pera ay isang medium na nagtatakda ng halaga ng mga produkto at serbisyo. Maaring coins, ginto, banknotes o kahit ano basta't tinatanggap ng lahat. Ang medium mismo ay walang intrinsic value. Nagkakaroon lang ito ng halaga dahil sa mga produkto at serbisyo na kaya nitong ipagpalit. Isipin mo, kung ikaw ay nag-iisa sa isang isla tulad ni Tom Hanks sa Castaway at may bulsa kang puno ng banknotes, walang silbi ang pera mo, wala kang mabibili ron. Sa madaling salita, ang pera ay parang si Tinkerbell sa Peter Pan. Nabubuhay lang dahil naniniwala ang mga tao na totoo ito. Noong unang panahon, ang ginamit ng tao ay tinatawag na commodity money, kung saan ang halaga ay galing mismo sa kalakal. Halimbawa, si A may barley at si B may cocoa beans. Pwede nilang ipagpalit ito. Pero hindi mo pwedeng bitbitin ang barley mo palagi, kaya mahirap itong gamitin. Mayroon ding tinatawag na intrinsic value, kung saan ginagamit ang ginto o pilak bilang medium ng palitan at imbakan ng yaman. Pero kahit ang ginto at pilak, wala ring intrinsic value kundi nagkakaroon lang ng halaga dahil tinatanggap ito ng marami. Sunod ay ang representative money, kung saan ang banknotes ay kumakatawan sa yaman tulad ng ginto. Iniwan mo ang ginto sa bangko at binigyan ka ng bangko ng papel na may halaga, na pwede mong gamitin pambili ng iba't ibang bagay. Ang ikatlong uri ng pera ay fiat money na ginagamit natin ngayon. Noong 1971, inihayag ni President Nixon na ang US dollar ay hindi na ibabatay sa ginto. Kaya ngayon, ang banknotes natin ay hindi na backed ng ginto kundi ng tiwala ng gobyerno. Kung naintindihan mo na ang pera natin ay hindi backed ng kahit ano kundi ng tiwala ng gobyerno, ibig bang sabihin pwede silang mag-print ng pera ng walang limitasyon? Para maintindihan, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng pag-print ng pera. Kapag nagdesisyon ang gobyerno na magdagdag ng pera sa ekonomiya, tatlong entity ang kasali: ang gobyerno, ang Treasury Department, at ang Central Bank, tulad ng Federal Reserve sa US o ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang gobyerno ang nag-aapruba, ang Treasury ang nagpapakilos, at ang Central Bank ang nagpiprint ng pera, hindi literal na print, kundi electronic money. May mga pagkakataon din naman na nagpiprint ng karagdagang pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas, pero ginagawa ito sa mga tiyak na sitwasyon tulad ng kapag may recession o sobrang pagbaba ng ekonomiya. Ginagamit din ito para i-manage ang inflation. Ngunit hindi sila basta-basta na lang magpiprint ng dagdag na pera para ipamigay sa mga tao. Ang pangunahing dahilan dito ay ang tinatawag na inflation. Ang inflation ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin o serbisyo. Tumataas ang presyo ng isang produkto dahil sa pagtaas ng mga gastusin sa produksyon nito. Halimbawa, kung tataas ang presyo ng harina, tataas rin ang halaga ng mga tinapay sa bakery. Sa pagtaas ng mga presyo, lumiliit ang halaga o buying power ng ating pera sa pagdaan ng panahon, at iyan ang inflation. Ang inflation ang dahilan kung bakit ang pamasahe ng jeep noon na 7 piso lamang, ngayon ay 13 hanggang 15 piso na. Pero ano ang koneksyon nito sa pagpiprint ng mas maraming pera? Ganito yan.
Halimbawa, ikaw ay may-ari ng bigasan sa palengke, tapos namigay ng 50 milyong piso ang gobyerno sa bawat Pilipino. Dahil dito, dadagsa ang customer mo dahil halos lahat ng tao ay may pambili na. Sa dami ng customer mo, mauubos agad ang stocks ng mga tinitinda mo. Kaya naman halos lahat ay magtataas na ng presyo ng kani-kanilang tinda. Sa madaling salita, sa pagtaas ng supply ng pera ay tataas din ang presyo ng mga bilihin na magre-resulta sa mas mataas pang inflation. Ang pagpiprint ng maraming pera bilang solusyon sa kahirapan ay ginawa na ng ilang bansa, tulad ng Germany noong 22 taon, Zimbabwe noong ika-20 siglo, at kamakailan ang Venezuela. Noong nag-imprinta ng maraming pera ang Zimbabwe, imbes na gumanda ang buhay ng mga mamamayan, lalo pa silang nalugmok sa kahirapan. Sa dami ng perang pinamudmod ng gobyerno, mabilis ding tumaas ang presyo ng mga bilihin na nagresulta sa krisis na tinatawag na hyperinflation. Habang patuloy ang pag-imprinta ng pera, bumababa naman ang halaga nito. Noong 2015, ang 100 trilyong Zimbabwe dollar ay nagkakahalaga lamang ng 5 piso, sakto lang pangbili ng 4 na pirasong mentos sa Zimbabwe. Dahil dito, simula noong 2009 hanggang ngayon, hindi na nila ginagamit ang sariling pera. Sa halip, gumagamit sila ng US dollars at Chinese yuan. Sa kasalukuyan, ang Venezuela ay dumadanas din ng hyperinflation. Sobrang hirap ng buhay ng mga tao doon ngayon. Ayon sa pag-aaral, ang presyo ng mga bilihin sa Venezuela ay dumodoble sa loob lamang ng 1 buwan. Katunayan, ang 1 kilong bigas doon ay nagkakahalaga ng 2 milyong Venezuelan Bolivar at patuloy pang tumataas araw-araw. Kung iisipin, milyonaryo nga ang mga tao doon. Pero milyonaryong kumakalam ang sikmura dahil kaunti lang din naman ang mabibili ng 1 milyon. Kung ikaw ay bibigyan ng gobyerno ng sandamakmak na pera, saan mo ito gagamitin? Malamang, ipangbibili mo ng mga pangangailangan tulad ng pagkain, bahay at lupa, kotse, tubig at marami pang iba. Dahil dito, uunti ang resources o supply sa dami ng may kakayahang bumili, kaya magtataas ang presyo ng mga bilihin, o kaya naman ay mauubusan ng produkto ang mga tindahan. Sa dami ng pera ng mga Pilipino at sa dami ng may kakayahang bumili ng iba't ibang produkto, maaari itong magdulot ng tinatawag na scarcity. Ang scarcity ay ang kakulangan ng pinagkukunang yaman para mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Halimbawa, karamihan sa mga Pilipino ay kumakain ng kanin araw-araw. Kung lahat tayo ay bibili ng saku-sakong bigas dahil may maraming pera, maari itong maubos dahil ang supply ng bigas ay hindi naman unlimited. Yan ang isa sa pwedeng mangyari kung magpiprint ng sandamakmak na pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ipamimigay sa mga tao. Maaaring maubos ang ating mga resources at tanging pera na lang ang matitira sa atin. Ano ang halaga ng napakaraming pera kung wala ka namang mabibili dahil naubos na ang lahat ng ating resources sa bansa? Kung tataas ang inflation rate at mangyayari ang scarcity, ang kasunod nito ay ang sobrang pagbaba ng value ng ating pera na siyang magdudulot ng pagbagsak ng ekonomiya gaya ng nangyari sa Zimbabwe at Venezuela. Kaya naman, imbes na makatulong, lalo lamang lalala ang ating sitwasyon kung magpiprint ng maraming pera ang Pilipinas. Ikaw, may naiisip ka bang solusyon sa kahirapan ng Pilipinas? Maari kang mag-comment sa ibaba ng video na ito. Kaya nga sinasabi, kung ang pera ay galing sa puno, magiging kasing halaga lang ito ng mga dahon. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakaintrigang paglalakbay na ito sa kasaysayan ng pera. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa higit pang mga kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo.